Super excited akong tikman ito. Ito rin yung kanilang feijoada. Feeling ko nung unang panahon, di ba sila ng mga nung ibang lahi para sa mga pampalasa, naubos lahat ng pampalasa, walang natira sa kanila. So ayun guys, bumili naman ako dito sa kanila ng kanilang pastel. Ito yung isa sa sikat na mga street food dito sa Brazil. So tara tikman natin. Itong flavor nito is carne and nagkakalaga siya ng 14 real. In fairness guys, masarap naman siya. Ayan oh. Parang siyang kariman. So in fairness malasa yung palaman talaga yan. Parang ginisa lang naman yung karne, wala namang special lang papalasa. Karne asin alakat at paminta. Ito naman ba yung tawag nila dito na espetinho o espetada o espeta or sa English is skewered or barbecue para sa atin. So guys, bumili ako guys dito na kanilang barbecue. Hindi ko man lang alam anong tawag dito. Panggap-panggap lang nakakaintindi sa kanila. Sabi ko, hola, isa nga, ganito. This one. Kwanto eh, diretso agad, kwanto eh. Ito guys, tara tingnan natin. In fairness guys, masarap siya. You wanna try? Good. I don't know. This flour, the farofa. It's like this mayo flour. Is it flour? Flour. Guys, itong si Efam na kasama ko, he's a chef, not a sous chef. So alam niya kung ano yung ingredients. Woo! Papi! daming hot ngayon guys. Ito naglalakad ngayon sa Sao Paulo. Di ba? Alam mo yung barbecue nila dito, parang wala rin naman siyang strong na flavor. Ayan oh. Pero masarap siya, malasa lang yung karne. Lasa-lasa yung karne, tapos subtle lang yung flavor niya. Party-party yung tao, di ba? Yeah, brother, go! Siyempre, hindi tayo best sa Brazil. Hindi pwedeng mawala ang kanilang zumba. Oh, diba? Ang bobongga. Welcome to Brazil. I think today, minamatch ni Brazil yung expectation ko ng Brazil. Yung karne nila guys, medyo dry. Pero ako yung basang-basa ng pawis. Pawis guys ha, hindi dahil sa mga kayo talaga. Ganap na muna ako ng basurahan guys.
Sa pinaka-main square naman ng Sao Paulo matatagpuan ang Catedral de Sé. Ito ang isa sa pinakamahalagang landmark dito sa Sao Paulo. Meron itong neo-Gothic style na architecture, meron itong kapasidad na aabot sa 8,000 tao at itinayo ito ng 50 years mula 1913 hanggang 1967. So ayun guys, nandito na kasi sa restaurant para bumili ng pagkain. Ang nakakaloka, habang ito yung iPad para sa order. Umu-order ako guys. Akala ko may nambato sa akin. May bumagsak sa akin na bunga ng talingsay. Takot ako, kala ko sabi nila may bumato sa akin. Dito ako ngayon guys para kumain ng isa sa sikat na pagkain nila dito yung feijoada. So, isusubukan ko na siya ngayon. Wait, order lang muna ako ha. I'll get back to you. So, ayan guys. Meron tayo dito pagkain. Anong pangalan nito? So ito guys, meron tayo itong pagkain. Tawag na itong espetinho or parang barbecue. Ayan. Tara, tingnan natin siya guys. Meron din silang sausawan dito. Pero sausawan niya parang mantika lang. Masarap yung fairness. Pero yung sausawan nila medyo maasim-asim, masarap. Pero parang luma yung baboy. Masarap yung lasa niya, pero yung lasa ng... Masarap yung timpla, pero yung baboy niya parang lasang luma. Kumbaga parang matanda yung baboy na ginamit. Masarap yung timpla, yung baboy yung masarap. Yung timpla niya, parang medyo tamang alat, vitamins. Mas malinamnam yung lab. Malinamnam pero basta old yung baboy, masarap yung timpla pero mas mahilig sila guys sa itong may durog-durog. Hindi ko alam kung ito yung paropa. Kaya yung mga durog-durog guys, ano yan, parang grilled, tapioca flour na sinunog, toasted. Gusto ko sana kumain natin sa mas local pa na restaurant kasi medyo takot ako doon. At bago tayo magpatuloy sa ating pagkain, shoutout muna tayo sa nag-comment sa ating last video. Shoutout kay Norman Castro, kay Rosemary Irlanda, at kay Chai O Full. Comment down below at syempre follow mo ako sa aking social media accounts para naman ma-shoutout kita sa aking next video. So ito na guys, super excited akong tikman ito. Ito rin yung kanilang feijoada. And I'm excited to taste this kasi pinapanood ko lang to nung 2020. Ngayon makakain ko na siya officially. So let's try it. So ang feijoada is pagkakaluan ko meron siyang ito beans, may pork siya, iba't ibang parts ng pork, may rice, meron tayong gulay, may farofa, merong banana or plantain, merong chicharon, merong rito na kamoting kahoy, merong chorizo at saka orange zest para sa konting acidity. Tingnan natin. So excited. So betara, let's eat. Ito tayo ating pagkain. Oh my god, I'm so excited. Hindi usong kutsara sa kanila talaga. So, Filipino rice talaga unahin ko muna, Beth. Pero when it comes to rice, masarap pa rin ang kanin natin sa kanin nila. So, ito yung kanilang beans. Ayan.
So, nakita nyo naman may beans. Gamitin natin itong scoop. Wow! Ayan, nakita nyo merong sausage. So, ayan guys. So, tara guys, tingnan natin anong lasa nito. Wala pa naman siyang crazy flavor aside sa maalat. Maalat lang siya. Ay tayo ng gulay. Pero I appreciate the presentation nila. Masarap yung presentation. Nagawa pa rin magmadaan dito guys. Actually wala siyang crazy flavor. Maalat lang siya actually. Pero yung beans niya, actually mas malasa pa yung munggo natin kaysa dito. Mas masarap yung munggo natin. Masarap to, pero masarap yung munggo. Dahil natin merong luya, merong bawang, sibuyas. Ito medyo nag-rely sila dun sa flavor nung karne. So yung beans at yung karne talaga yung nangingibabaw ng lasa. Yung kamuting kahoy dito sa kanila, prito. Ayan guys, oh, prito nila. Okay naman siya. Wala siyang simpla. Feeling ko nung unang panahon, di ba sila ng mga nung ibang lahi para sa mga pampalasa, naubos lahat ng pampalasa, walang natira sa kanila. Halat lang flavor eh. Kung pinakonsep ko talaga parang munggo lang talaga. Beans merong karne. Sabi ng mga lokal, nakakasira daw ng tiyan to. Natin natin kung masira yung tiyan ko today. Meron din sila chicharon guys. Pati yung mga white bone niya guys, malambot na dahil pinakuluan siya ng matagal. Munguyo man yung mga buto-buto niya, sarap. So ayan guys, naglalakad na lang ako ngayon para i-explore na lang natin yung ibang parts ng Rio for today's video. At shoutout ba sa kaibigan ko na si Mariana, aka ang manikang ano ka ba? Manikang di susi, manikang pandirigma. So, sabi niya, itry ko daw dito yung mga Starbucks nila kasi mas mura daw yung Starbucks nila dito. So, ito-try natin yan. Hindi natin, although nasa sentro kasi yun eh, medyo malayo dito. Tapos maglalakad lang ako pabalik. Trip lang. Kasi nakita ko maganda naman yung area. Parang, eto ata yung Lareñas na area. So, okay naman siya. Tapos meron pa ako nakita kanina na parang park na pwede kong daanan. So kagabi, malalaman nyo,
Alam niyo today's video na so kagabi, pumarty kami dito. Pero ang nakakaloka, grabe lang yung parang sobrang lala lang na ang daming, meron ako nakita na ang lalalaks, meron nakita na mga magnanakaw sila. Tapos binibilang nila yung mga kwintas na nakablot nila. Sabi ko, oh my God. Tapos nung patapos na yung concert, pauwi na kami. Actually, di ba pauwi? Last performer, pagpatak ng 12 AM, biglang may isang babae na hinablot yung kaibigan ko, nilaplap siya. Tapos alam namin talaga na nakadroga sila kasi sobrang taas na energy nila, tsaka dilat na dilat yung mga mata nila. So ayan guys, naisip ako mag-bike na lang muna dito. I'll go around the Rio or around the area. Tingnan natin ano yung may share ko sa inyong lugar. Luckily maganda yung weather today, so okay to. Pero tulad nga lang sasabi ko, I'm not the best biker, so iingatan natin ang ating pagbabike. Very simple. Hey Meta, start recording. Woo! Tsaka masakit sa punjo guys. Ang hirap magba. Masakit sa punjo. Nakaka-divergenize. Lumampas ako. Ay, hindi ako, inuulit ko, hindi ako the best biker ha. Hindi talaga ako biker. Nakaka-proud lang kasi alam mo yung nakapag-bike ako dito. Actually be, sa perspective ko bilang turista, sobrang ganda. Pero same siya ng feeling sa Sao Paulo na marami ding mga homeless. Do mas marami sa Sao Paulo actually for me ha. Sa sentro ng Sao Paulo kaysa sa sentro nila dito sa Rio. Tapos nagulat ako kanina, nag-Starbucks ako bago ako mag-ikot-ikot dito. Nag-kape ako saglit. Kasi uhon-uhon ako sa pag-bike. Una, nawala na naman yung lens ng camera ko. Nahulog siya nung nagbabike ako, nawala sa isip ko. Tapos habang nagkakape ako, may pumasok na mga homeless sa loob. Na parang, sabi ko, shit, walang nagawa yung security. Tapos yung homeless, nangihingi ng tubig. Sabi niya, oh, na siya, pengin tubig na malamig. So ako yung parang, at least wala naman silang ginawa na masama sa amin, ng mga tao doon. Yung tubig lang hinabol niya. Kasi syempre, be, andun ako nakikipag-video call ako, andyan yung cellphone ko lang sa lamesa. So, bigla siya dumating sa likod ko. At some point, parang kayo, oh my God. Pero anyway, dito makapansin talaga yung police visibility na parang every 100, 200 meters mayroong police. Dito may police, sa kabilang dulo may police na parang situated strategically yung mga police na parang kung may masamang mangyari, knock on wood, sure akong wood yan, is may mahuhuli talaga. Ay. So, hindi ako magtatagal sa labas dahil alas 5 na ng hapon and maya didilim na. So mag-iikot-ikot lang ako saglit and babalik tayo dun sa Copacabana. Thinking about what we've been through, the world can be
from all the things that Ay, kalsada. I know my love will see us through. Don't you feel the times are coming? 'Cause I feel it so strong. I've been on hold now, baby. Don't you feel the times are coming? When it feels so right to dance in the moonlight, baby, with you. Don't you feel the times are coming? 'Cause I feel it so strong. I've been on hold on, baby. Oh, don't you feel the times are coming? Can you feel it? Can you feel it? Oh, don't you feel the times are coming? Ay, sobrang ganda dito guys, magbike. As in, pagod na ako pero nag-enjoy pa rin ako. Mag-ikot-ikot kasi ang ganda ng view, ang ganda ng lugar, ang fresh ng hangin, ang aliwalas lang. Parang alam ko bukas maging masakit ng katawan ko. Pero somehow, it's all worth it. Sobrang amazing lang. Ganda tingnan ng view. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And it's the road I figured and the curse I've been living. The flag I'm given, a signal. Pick me up again. Come on, pick me up now. So you're the fire, you're the flare, you're the sun. Wait lang guys. Break muna tayo, no? Sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa Rio. Sabi ko nga, syempre, ang dami magreklamo na, Francis, safe naman siya. Kukumpara nyo yung experience ko sa experience nila. Syempre guys, sasabi ko una, iba yung experience na nag-iikot lang, pwede mo ilagay yung gamit mo. It can be safe. Pero pag meron kang mga gamit na kunyari, ito nag-video ka, nag-vlog ka, pag isa ka lang, it can be really dangerous actually. Maski yung mga locals kagabi, kasama ko sila. Siyempre, chat ko yung kaibigan ko, nabiasan ka na, dito na kami. Be careful with your phone, sabi na, be careful with your phone. Pero, I just want to share guys how beautiful this place look. Wow. It's like I'm looking in a paradise. Alam ko, meron naman parang gate. Sabihin nyo, baby, ganyan din para sa atin. Parang ano, parang Palawan, mas maganda pa nga Palawan. Oh, actually, huwag tayo masyadong competitive. Okay. Sabi nga nila, lahat tayo maganda in our own beautiful standard. Lahat ba tayo kanya-kanyang ganda? May kanya-kanya, basta may kanya-kanya tayong gandang pinatangi. Oh wow. Sobrang ganda guys. Medyo malayo pa yung ibabike ko. Tinutuloy ko sa likod pa ata ng bundok na ito. So, it can take a while, siguro mga 20 minutes pa, pero kaya ko ito. Bukas pa hindi na ako makalakad.